Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagagalak po akong magpakilala. Ako po ay si Mary J. Lisaca, teacher applicant or applicanting guro. At ang aking napiling asignatura ay Filipino 5. Magandang buhay mga bata! Magandang buhay! Kumusta ngayon ang araw ninyo? Masaya po! Masaya na pa! Mabuti! At masaya akong nasa mabuti kayong kalagayan. At masaya din akong makapagturo sa inyo ngayon. Meron akong tanong sa inyo. Nakaranas ba kayo o nakakita ng pera? Oo. Sino sa inyong nakakita ng 1 piso? 2 piso. May nakakita ba? 5 piso. Meron? 10 piso. Miguel, nakakita ka na ba? Oo! Paano naman 20 piso or 20 pesos? Meron ba? Oo! 50 piso or 50 pesos? Meron ba? Oo! 100 piso. May nakakita? Paano Oo. naman yung 200 piso? Meron ba? Meron. Paano naman yung 500 piso? Meron. Paano naman yung 1,000 piso? May nakakita ba? Si Meron. Laika! Anong inyong reaksyon nung makita ito? Anong reaksyon ninyo nung makita nyo ito? Masaya! Masaya? Ano pa? Natakot? Nagulat? Meron ba sa inyong kapag nakakita kayo ng pera, ginagawa nyo muna? Tingin muna sa kaliwa, kanan, at biglang damputin ng pera? Meron ba yon? Oo! O meron, apakan mo ng pera, tapos tingin muna sa kaliwa at kanan? Oo! Meron ba? Meron! Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo sa pera sa inyong napulot o nakita? Pinabili! Pinabili ng Pagkain! pagkain at iba pa or candy. Binabalik nyo ba ito sa may-ari ang inyong Oo. nakita? Wala! Bakit? Hindi sa makita. Hindi ninyo makita kung sino ang May-ari. ng pera. Ngayon, meron tayong dialogo na babasahin at meron itong katanungan. Pagkatapos nating basahin, ang lahat ng mga lalaki, babasahin nila bilang isang Jose at babasahin naman ng mga babae bilang inay. Sige, basahin natin sabay-sabay ang pamagat. Ang swerte. Inay, maaari Kasi- po ba ako magpunta sa Lumang. lumang basketball court at maglaro? Sige anak, kaya lamang ay huwag mong pabayaang matuyo ang pawis sa iyong likod. Idaan itong ginataan kay Maring Sala. Opo, pasipol-sipol si Jose. Dala ang bola ang mangkok ng ginataan. Oy, 50 pesos kanino? To, Kaya ito, kaya ito kay inay. Adi na bale, akin na ito. Napulot ko to. Ibibili ko ng candy si na Carlo, Oscar, May at Grace, inay. pag-uwi ng bahay, Jose, Nawalan po ba kayo ng pera 50 pesos. Napulot ko sa tabi ng pinto. Naku, sinay naman. Naku, salamat Jose. Kanina ko pa iyan nahanap. Maraming salamat. Mahalikan si Jose. Tapos, Okay, unang tanong. Anong unang tanong, Miguel? hindi ko siguro. Ano ang napulot ni Jose? 50 pesos. Ano ang una ninyong naisip gawin tungkol dito? Anong una niyang naisip? Ipambili ng Candy. sino? Kina Oscar. Carlo at May at May Grace. at Anong Inday. tawag natin sa umaangkin ng bagay na hindi nila magmamayari? Anong tawag kapag hindi nila may-ari ng angkin? Ito ay Miguel, para sa iyo. Bibili ng Hindi, anong tawag?
sa bagay na hindi nila pagmamayari umaangkin. Kwaon. Sakim, mga agaw, ano pa? Madamot. Yatag sa may-ari. Kung ikaw si Jose, gayon din ba ang iyong gagawin? Miguel, isasauli mo rin ba ang pera kay nanay mo kapag nakita mo ito? Anong uri ng bata si Jose? Patunayan. Anong uri ng bata si Jose? Dahil binalik niya ito. Si Jose ay matapat na bata. Ang matapat ay pagiging totoo. Matapat na bata ay pinagpala ng Diyos dahil tapat ka sa iyong sarili, sa kapwa at sa Diyos sa lahat ng oras. So, kailangan natin palang maging matapat para magkaroon tayo ng biyaya. Sige, patuloy natin yung ating pag-aralan. Ano ang pangungusap para sa inyo? Basahin, Miguel. Ang pangungusap ay salita o lipo ng mga salita na may paksa at panaguri. Ito ay nagsasaad ng malinaw na diwa. Tandaan na sa ating pagpahayag ng ating mga kaisipan, tayo gumagamit ng iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Narito ang mga uri ng mga pangungusap ayon sa gamit. Basahin natin, Miguel. Una ay pasalaysay. Anong ibig sabihin ng pasalaysay? Basahin, Miguel. Lakasan ng boses. Nagsasalaysay. O maglalarawan ng ano naman? Hindi naintindihan ni Miguel ang aking sulat. Nagsasalaysay o naglalarawan ng isang pangyayari o nagkukwento. Ito ay nagtatapos sa pantas ng tuldok. So, anong ibig sabihin daw ng pasalaysay? Ito ay naglalarawan o nagsalaysay at nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, ang gulay at ang putas ay mainam sa ating katawan. O ano sinasabi diyan sa pangungusap? Naglalarawan ba? Oo. Nagsasalaysay ba? Oo. Opo. At nagtatapos din ba sa tuldok? Oo. Tama. Big letter. Ito ay tinatawag na pasalaysay. Isa pang halimbawa, maraming gulayan sa aming probensya. Anong sinasabi o sinasaad ng pangungusap? Ito ay naglalarawan. Naglalarawan siya sa probensya na maraming gulay. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Sino ang makapagbigay ng pangungusap tungkol sa pasalaysay? Miguel. Carlo. Gamitin sa pangungusap. Carlo. Pasalaysay. Si Carlo ay Mabait na bata. At sino pa makapagbigay ng Si halimbawa? Carl. O, tama. Okay, bigyan ng 3 bagsak at sabihin, wow na wow. Sabay tayo ha. Handa, sabay. 1, 2, 3. Miguel. 1, 2, 3. Wow na wow. Wow na wow. Okay, sa susunod, pangalawang pang-uri ng pangungusap ay patanong. Anong ibig sabihin ng patanong? Basahin ulit, Miguel. Nagtatanong o humihingi ng kasagutan. Gumagamit kagaya ng ano, sino, saan, paano at iba pa. At nagtatapos ito sa tandang pananong. Anong ibig sabihin? Tandang pananong. Ito ay nagtatanong, humihingi ka ng kasagutan. At tandaan, merong mga salita na ginagamit sa patanong. Sino, saan, paano, kailan, bakit, at iba. Marami pang iba. At ito ay nagtatapos sa tandang pananong. O halimbawa, sino magbasa ng halimbawa? Kanino kaya ito? O anong sinasabi dito sa pangungusap? Siya ba ay nagtatanong? Oo. Opo. Isa pang halimbawa, basahin ulit. Magkano ang bili mo sa isang pirasong mangga? O anong sinasabi dito sa pangungusap? Ang pangusap ay nagtatanong. Okay. Sino makapagbigay ng halimbawa ng pangusap na patanong? Miguel, magbigay ng halimbawa ng pangusap na patanong.
Hindi ako kabalo, ma'am. Ay, sino makapagtulong kay Miguel na gumawa ng pangungusap? Magaling. Bigyan ng tatlong bagsak si Mia. At sabihin, wow na wow. Isa, dalawa, tatlo. Wow na wow. Wow na wow. Ngayon, dadako na tayo sa pangatlong pang-uri ng pangungusap. Ito ay pautos. Sino makapagbasa ng ibig sabihin ng pautos? Ito ay nagpapahayag ng obligasyon dapat gawin ang pangungusap. Ito ay nag-uutos at nakikiusap. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. O ito naman yung uri ng pangungusap, ikaw ay nag-uutos. Merong mga salita na dapat nating gamitin kapag ikaw ay nakikiusap. Katulad ng paki at maari. Kapag nag-uutos, ikaw mismo ay parang nagdidemando ng sinasabi o pangungusap. Halimbawa, sino makapagbasa? Huwag mong pabayaang matuyo ang pawis mo. Anong ibig sabihin ng pangungusap? O anong sinasabi ng pangungusap? Ito ba ay uutos? Tama. Sa panghalimbawa, kumain ka ng prutas at gulay araw-araw. Ito ay nag-uutos din. O, sino ang makapagbigay ng halimbawa ng pangungusap na pautos? Tapos, Miguel? Tama ba ang ginawa niyang pangungusap? Oo. Pakikuha ng isang basong tubig. Ito ba ay nag-uutos o pakiusap? Ito ay pakiusap dahil merong salitang paki. Maraming salamat, Miha. At bigyan ng tatlong bagsak at sabing wow na wow. Isa, dalawa, tatlo. Wow na wow. Ngayon, pupunta na tayo sa ika-4 na pangungusap. Uri ng pangungusap. Ito ay padamdam. Anong ibig sabihin ng padamdam? Basahin. Okay. Ito ay nagsasaad ng matinding nararamdaman at emosyon katulad ng tuwa, lungkot at pagkagulat. Karaniwan din nagbibigay ng babala o kayo nagpapahiwatig ng pagkainis. At nagtatapos ito sa tandang padamdam. Anong ibig sabihin daw? Ang padamdam, ito ay matinding emosyon galing sa iyong loob. At ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, oy, 50 pesos. O ano dyan ang ibig sabihin ng pangungusap? Anong sinasabi? Ito ay ito ay padamdam dahil sa kanya nagsasaad ng matinding damdamin o emosyon. Ito ay nagulat siya nang nakakita siya ng 50 pesos. O, isa pang halimbawa, basahin natin. Naku! Ang daming insekto. Nagulat din ba siya? Or ang kanyang emosyon dito? Masaya ba? Or natakot? Naku! Ang daming insekto. At sino naman ang makapagbigay ng pangungusap tungkol sa kadamdam? Okay, Carlo? Tama ba ang ginawa ng pangungusap ni Carlo? Tama. Bigyan ng tatlong bagsak at sabing wow na wow. Isa, dalawa, tatlo. Wow na wow. Okay. Tungkol saan ang ating pinag-aralan ngayong umaga? Ito ay tungkol sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa isang usapan. Tama. Ano-ano ang mga iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Miguel, magbigay. Anong iba't ibang uri ng pangungusap? Pasalaysay. Sino pa? Pautos. Pautos. Padamdam. Padamdam at patanong. Ano ang kalagaan ng tinalakay natin ngayong araw? Ito ay para magamit pang araw-araw
nating pagkikipag-usap at maaari din ito sa pagsulat. Okay, meron tayo ditong pagsubok na ating gagawin. At ito yung aking ito ay pangkatang gawain. Okay, ito ang unang pangkat, dito naman yung pangalawang pangkat, at dito naman ang tatlong pangkat at pang-apat na pangkat. Sagutin natin ito. Okay, habang ginagawa nyo ito, kailangan hindi masyadong maingay sa ibang pangkat. Tapos na ba? Oo. Sige. Atin itong sasagutin ng lahat. Okay. At sino ang isang tao sa pangkat na sagot dito sa harapan. Makapagsalita ng kanilang tanong. Makapag-report. Okay. Magaling. Bigyan natin ng tatlong palakpak at sabihin ipasabog na palakpak. 1, 2, 3. Boom! Sunod. Ngayon, papunta na tayo ngayon kung alamin ko nga kung alam nyo na ang ibig sabihin ng iba't ibang uri ng pangungusap. Okay, kumuha kayo ng isang pirasong papel at atin itong sagutin. Pauwi na ako. Tapos na ba? Okay. Pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. Salamat! Ngayon, ang inyong takdang-aralin, gumawa ng tig-dalawang pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa susunod, sana magkita tayo muli. Mahal ko kayo at mag-ingat kayo palagi. Paalam. Bye-bye. Uli na ko.